Unti-unti nang nawawasak ang kastilyo ng Siren, at sumisigaw at sinasabi ni Paong na tumigil na siya ama, at nakikiusap na ito na kumalma na siya. Sinasabi ni Maxong na bawal sila sa mga taong nagnanasa sa Siren. Isinara na nila ang mga pinto pagkatapos ng maraming pag-iisip. Paano niya sila papapasukin pagkatapos nito? Sinasabi ni Lowell na lahat ng ito ay kagagawa ni Empress Marie. Nalaman niya ang sikreto ng magic ng Water Clan sa pamamagitan ng prinsesa, na pinaplano niyang gamitin ang lakas na yun mula nang malaman niya ito. Sinasabi ni Maxong na hindi niya hahayaang gawin nila ang gusto nila. Ang lakas ng loob nila, ang lupaing ito, ang tanging lugar kung saan naging masaya si Oh Hong. Tinatanong ni Greed kung bakit parang wala siyang pakialam sa mga gangster na sumalakay, dahil ba sa sobrang abala sa pagtulog. Sinasabi ni Paong na muling bumangon ang mga alaala ni Oh Hong na inilibing niya, at kasabay noon, bumalik din ang lahat ng galit. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na dapat siyang pumunta at sirain ang mga siraulong mga tiga sa Heron. At napapatanong pa ito kung bakit sa kanila niya inilalabas ang galit niya. Siya din ang nagbanggit sa prinsesa. Sinasabi ni Paong na hindi nila maaaring walang ingat na ipadala ang kanilang mga tao sa ibabaw para sa isang pagkakamali na kanilang ginawa. Sinasabi ni Greed na walang ginawa ang lalaking iyon kahit na ang mga carnival ay nagdulot ng kaguluhan sa labas. Sinasabi ni Paong na matapos mawala si Oh Hong, nasira ang isip niya. Ang pagpunta lang dito ay sobra na para sa kanya, at kahit hindi na tumatanggap ng outsiders ang Siren, alam niyang huli na ang lahat para sa pinakamamahal niyang Oh Hong. Siya ay nalubog dahil sa kalupitan ng pagprotekta sa isang bakanting lugar sa loob ng maraming taon. Sinasabi ni Greed na hindi ibig sabihin na naiintindihan siya ng mga mamamayan ay okay lang na manatili siya rito at walang gagawin. Bumalik siya sa kanyang katinoan, inatake sila ng mga tao sa kabila ng pagsasara ng pasukan ng kaharian. Ang butas na natuklasan ay malamang na patuloy na lumalaki sa laki, at kasama nito, ang banta ay tataas din. Gamit ang pahinga bilang dahilan, gumawa lang siya ng madaling backdoor para makapasok ang mga predator. Bilang hari, ang tanging bagay na mapoprotektahan niya ay ang upuang yun. Para sa kanya, patay na siya dahil hindi niya kayang protektahan ang mga tao sa kanyang kaharian. Kaya instead na subukan siyang intindihin, baka ang paraan na lang ay gisingin niya ito. Maxong, mas naiintindihan niya ang sitwasyon, pero naririnig niya ba ang mga hiyawan sa labas? Yan din ang mga buhay na dapat niyang protektahan, lahat sila ay buhay na kasing halaga ng kanyang anak na babae. Kung hindi niya sila maprotektahan, bumaba siya sa trono at puntahan niya ang kanyang mahal na anak na si Oh Hong. Sumisigaw at sinasabi ni Maxong na ikaw, huwag siyang manggahas na bigkasan ang kanyang pangalan gamit ang kanyang maruming bibig. Umatake na si Maxong at tinamaan dito si Greed at napapaubo ito. Gusto niyang galitin siya upang subukang makahanap ng puwang. At napapatanong ito kung paano kaya tumaas ng sobra ang attack power niya. Kasalukuyan naka-activate ang Black Transformation. Kung patuloy siyang itinutulak sa ganitong sitwasyon. Umatake na din si Paong at tinulungan niya na din si Greed. Tinatanong ni Maxong si Paong kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya akalain na tatayo siya sa tabi ng mga tagalabas. Sinasabi ni Paong na ang problema ng Siren ay ang lakas nito. Ganun din ang nararamdaman niya, ngunit dahil sa idea na yun, nawalan sila ng buhay ng napakaraming mamamayan. Ama, kapag huminto ang kombeksyon, ang karagatan ay mamamatay. Para magising ang tahimik na tubig ng Siren, kailangan nila itong buksan. Dapat mas tumayo ang Siren at magsimula ng bago, para sa layunin, inaasahan niya ang binatang ito na may labis na pagnanasa sa loob niya. Sinasabi ni Maxong na wala siyang kamalay-malay Paong. Maganda din ang intensyon nung una na kumuha kay Oh Hong. Sinasabi ni Greed na likas na sakim sila, at ang taong yon ay nagpakita ng interes sa trono ilang sandali lang ang nakalipas. Sinasabi ni Maxong na pinahahalagahan nila ang kanilang buhay gaya ng kanilang kasakiman. Pero hindi niya akalain na susubukan nilang guluhin ang Siren sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay ng iba. Lahat ng nilalang mula sa labas ay masama, hindi sila karapat-dapat kausap. Nagbato na ulit ng atake si Maxong, at sumisigaw si Paong at binabanggit nito ang kanyang ama. Pasugad na din si Greed, at sinasabi nito kay Paong na mas naiintindihan niya ang sitwasyon, siya na muna ang bahala, umalis na muna siya dyan. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, hindi na siya makakapagsimula ng bago. Habang nakakulong siya dito, hindi niya nagawang harapin ng maayos ang kanyang galit at paninisi sa sarili.
Kaya siguro hindi siya nakikinig sa rason, kesa maghintay, ilalabas niya ang lahat ng stress na naipon sa kanyang kalooban. Naiintindihan niya na, kung bakit hindi siya maka-direct revenge. At nangyari lang na meron din silang mga tungkulin sa Seheran. Although unfair, parang siya ang puntirya ng lahat ng galit niya. Kaya, harapin muna nila ito. Ito ay isang serbisyo. Siya ang magiging sandbag niya, kaya ibuhos niya lahat. Sisiguraduhin niyang ipaparating ang galit niya sa Sahara. Sa isip-isip ni Greed na mayroon pa siyang humigit kumulang 30% ng kanyang HP na natitira. Ito ay isang malaking halaga, ngunit dahil doon, pinapayagan niya ang karamihan sa mga pag-atake niya na pumasok. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para ipagpatuloy ang mga bagay. Upang maayos na samantalahin ang sitwasyon, kailangan niya ng isang bagay na may mabilis na bilis ng pag-atake. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang mga sword na kalaan sa kanya. Naglabas si Greed ng +7 Ideal Sword, gamit ang God Hands nito. Ito na ang iyong panahon para magningning, umatake na ang mga God Hands gamit ang mga iba't ibang mga sword. Sinasabi ni Greed na kaya dapat mas gumalaw pa siya. Kapag binubugbog siya paggising niya, bumabalik siya sa katinoan, diba? Sinasabi ni Max Ong na hayop siya, tumigil nga siya sa pagsasalita. Sa isip-isip ni Greed na may 20% pa siyang natitirang HP. Dahil ang mga maliliit na pag-atake ay umabot na sa kanilang limitasyon, dapat siyang maghanda ng isang pag-atake kasama ang Great Sword. Tumatawa at sinasabi ni Iarot na malayo pa ang mararating ng kalusugan ng lalaking iyon. Balak niya ba siyang patayin sa pamamagitan ng pang-scratch lang sa kanya? Kapag hindi sapat ang kahit isang malaking atake, sinasabi ni Greed na masyado siyang madaldal para sa taong hindi naman nakakatulong. Alam niya din ito, sa isip-isip ni Greed na mahina ang guard niya. Ihahanda niya ang pinakamalakas na posibleng pag-atake niya. Sumisigaw at umatake na si Greed at ginamit nito ang Linked Kill Wave. At sinasabi nito na huwag niya itong iwasan at kainin niya itong lahat. Nakaramdam naman ng takot dito si Max Ong at sa isip-isip nito na ang pinakamatalas na pag-atake so far. At sinasabi nito na huwag siyang magnasa sa Siren. Napahinto ang atake ni Greed at may lumabas na notification na nagsasabi na ikaw ay nakakaranas ng reflecting damage. Nakakaranas ka ng 720,330, 899,100 na pinsala, nakakaranas ka ng 718,555, 705,700, 720,650 na pinsala. Hindi madaling mamatay ang mga naging legend, habang ang iyong kalusugan ay umabot sa mga kritikal na antas. Lahat ng pag-atake ay lalabanan sa loob ng 5 segundo. Gulat na gulat at nagtataka si Greed kung ano ang nangyari, at isang scam skill na nagre-reflect sa lahat ng attack power. Sumisigaw at sinasabi ni Jude na ililigtas ni Jude ang kanyang Panginoon. Sinasabi ng system na mapupunta sa cooldown ang Black Transformation sa loob ng 4 na segundo. Sa isip-isip ni Greed na hindi pa tapos, may natitira pa siyang Black Transformation at 5 segundo Immortality. Umatake na si Greed at sa isip-isip nito na hindi niya na kailangang isipin ang tungkol sa depensa. Kailangan niyang ilagay ang lahat ng kanyang focus sa pag-atake. Kailangan niyang harapin ang mas maraming pinsala hanggat maaari sa pamamagitan ng pagsasamantala sa Immortal, at kapag malapit na ang oras, kailangan niyang magpalit ng Holy Armor at Doran Ring para makarecover. May lumabas na system nagsasabi na ang Black Transformation ay natapos na. May 1 segundo pang natitira sa Immortal, sa isip-isip ni Greed na hindi ito sapat. Sa kabila ng pagbuhos ng lahat ng mayroon siya, mayroon pa ring 15% na natitira sa health nito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay gumamit ng mga potion upang makalaban hanggat maaari. Una, dapat siyang umatras at subukang kumuha ng ilang oras. Pasugad si Jude at sinasabi nito na tutulungan ni Jude ang kanyang lord. Paatake na ulit si Max Ong at sinasabi nito na nagulat siya na hindi pa siya patay. Ngunit sa tingin niya na distract siya, sa isip-isip ni Greed na hindi ito maari, tatangayin si Jude. Sinasabi ng system na natapos na ang oras ng Immortal. Sa isip-isip ni Greed kung mamamatay siya, tapos na ang quest. At napapatanong ito kung bakit siya tumalo ng walang suot na gamit Jude. Siya ang naglagay ng sarili niya sa ganyang sitwasyon. Kaya wag niya siyang sisihin, napakagat na lang ng ngipin si Greed at napapamura ito, at bigla na lang nito sinipa si Jude. Sa isip-isip ni Max Ong na madali sana siyang makakaiwas.
Pero nilapitan niya ang taong yun para mailigtas niya ito. Napapatanong tuloy ito kung bakit niya ginawa ang bagay na yun. Napapamura at sinasabi ni Grid na malaking tuna, papatayin niya siya, kaya gawin niya ang lagi niyang ginagawa at matulog na siya. Papalapit na ang atake ni Max Ong, at nagtataka at nagulat si Grid at napapasigaw ito kung bakit buhay pa siya. May pulang sword na papalapit at sinasabi ng may hawak nito na wala siyang pagmamahal na maibibigay sa tao. Hindi niya akalain na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa taong tulad ng isang aso na may pulgas. Ito pala si Iyarot at sinasabi nito na napakagago niya kaya hindi siya karapat-dapat patayin. Siya ay perpekto para sa kanya na gamitin at makakuha ng advantage. Nagtaka at hindi talaga makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na kala niya trinidor na siya ni Iyarot. Sinasabi ni Max Ong na kanina niya pa siya ginugulo. Demonyo kang balat lang ang natitira, sinasabi ni Iyarot na para makaganti siya kay Zepar, kailangan niya yung mga kamay na natatakpan ng kalyo. Kaya hindi niya siya madaling itapon, umatake na si Iyarot at ginamit nito ang Hellmoon Cut. Tinamaan dito si Max Ong. May lumabas na notification na nagsasabi na nakakaranas ka ng 10,240,600 na pinsala. Hindi makapaniniwala si Grid at sa isip-isip nito na ang kanyang sword attack ay nasa ibang antas. Hindi niya akalain na isang atake ay magdudulot ng higit sa 10,000,000 pinsala. Gamit ang sword key na tila sisabog ang buong espasyo, nabawasan niya ng kalahati ang health na natitira. Sinasabi ni Grid na hindi ka panipaniwalang lalaki. Hindi niya akalain na ang ganoong talas ay may kukulong dahil hindi niya maputol ang kanyang kaluban. Sinasabi ni Lowell na Miss Euphemina, malapit na matapos. Dapat silang gumawa ng joint attack, sinasabi ni Euphemina na tapos na Lowell, nakatali na siya ng mahigpit. Pinag-fuse siya ni Grid ang Ideal Dagger at Greatsword, at gumamit ng Pagma-sword dance. Sa isip-isip ni Max Ong kung makakabalik siya sa araw na yun, hindi na niya siya ipapadala doon uhong. Kahit anong mangyari. My lovely daughter, sa mga sandaling yun, gusto niya silang iligtas, kahit ano ang kapalit. Ipapadala niya ang mga taong ito mula sa labas papunta sa iyo, kaya sana ay makapagpahinga siya kasama ang Diyos ng karagatan ng mas komportable. Sumisigaw at sinasabi ni Max Ong na isuka niya lahat ng dugo niya at bigyan ng daan si Oh Hong. Umatake ulit si Grid at ginamit niya ang kanyang ultimate skill na kill. Sumisigaw at napapasukan ng dugo si Max Ong, bumagsak ito sa flooring at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Makikita na wasak na ang loob ng kastilyo at hingal na hingal si Grid, at sinasabi nito na nakakapagod ang lalaking yan. Dapat mahiya siya sa sarili niya, dapat ay pinabayaan niya ang kanyang galit sa maraming taon na ang nakakaraan sa halip na sayangin ang kanyang lakas ng ganyan. Sinasabi ng system na wala pang 10% ng kanyang kalusugan ang natitira kay Max Ong. Tinatanong ni Grid kung ano na ang nararamdaman niya ngayon. Hindi ba mas mabuting ilabas niya ang kanyang galit? Yan ang tinatawag na pag-alaga sa sarili niya. May lumabas na notification na nagsasabi na natupad mo ang mga kondisyon para i-clear ang quest, nanalo ka sa laban sa Water Clans King, na si Max Ong. Nanghihinang tinatanong ni Max Ong kung sino ito, nakangiting sinasabi ni Grid na dahil medyo nabugbog na siya. Siguraduhin niya na babayaran ang mga ito ng potion, kumpleto na ang hidden chain quest na Water Clans King's Anger.